Secretary ng sa una ko sa Secretary. Kaya naman sila wala pa sa ngayon. I hope you understand yung detalye na yun ay still subject to yung security and safety natin landing. So kahit na yung ship na nilalagyan nila, kahit na yung rota at location na natin ma-disclose. But they are definitely headed for safer port, and from that safer port, they will be thrown back subject to the protocols upon arrival at safer port, because medical examinations, etc. Hello po, good morning po sa atin lahat, sa ating media, mga kasama, mga vlogger. Bibilisan ko lang ha. Ako po si Jeffrey Balsa, chairman ng OFW Assistance sa buong Middle East, pati sa Asia. Kami po ngayon ay may problema sa Balikbayan Boxes Scam. Sa panahon po ng aming tatay, Rodrigo Roa Duterte, hindi po namin naranasan to na magkaroon ng problema sa mga Balikbayan Boxes Scam. Kung pwede lang manghiram, kung pwede lang mag-PI, galit na po ako. Pabalik-balik na lang ako sa gusto, pabalik-balik na lang ako ng Senado. Naglabas na sila ng resolution 950, number ng resolution. Until now, wala pa rin pong investigasyon, magtatatlong buwan na. Kung ayaw nyo pong simulan yung investigasyon, please lang, kasama ng pinuno nyo, kasama ng presidente nyo, alis na kayo dyan sa Senado, alis na kayo sa Malacanang. Ako paupuin ninyo dyan, isang buwan lang, madideliver lahat ng bagahe ng OFW. Wala kayo mga silbi. Kung ayaw nyo simulan yung investigasyon, bumaba na kayo sa mga pwesto nyo. Umalis na kayo. Maraming salamat. Naintindihan po natin ang saloobin ng mga manggagawang Pilipino sapagkat sila po ay sangkatlo na nagbibigay buhay sa isang ating buong ekonomiya. Next question, para po magsalo-salo tayo. Last 3 questions. Yung sa Royal Guardian. Solidarity. Okay, solidarity kasi. Good morning po sa inyong lahat. Paranaque City Hall para mag-file ng complaint sa business permit, kung may permit ba sila sa lease mover at saka sa Paujin na nandito sa Paranaque, para malaman natin kung i-request din natin by next week dito na kung pwede mahingi yung nakapangalan mismo ron sa business. Kasi para isa sila sa mga may papatawag din natin pag nagkaroon na ng hearing sa Senado. Okay, so maraming salamat at kaya kami nandito. Thank you. Ng barangay, at kung kinakailangan din natin na lumapit sa pulis, lalapit tayo sa pulis para manghingi lang tayo ng assistance. Ang tanong ko lang naman dito is sana makipag-coordinate sila, maayos yung problema, mai-deliver yung bagahe ng mga OFW, makipagtulungan sila, i-tracking natin, hanapin sa computer para makita natin at may deliver. Ngayon, ang mga OFW naman is willing sila na magbayad. Kung kinakailangan na magbayad para lang makuha yung bagahe ng OFW, gusto nila yon, magbabayad sila. So, nakakalungkot lang na until now, taon na po yung binilang, until now hindi pa rin natin mahanap-hanap kung nasaan yung bagahe ng OFW. Okay, thank you. Yes, nandito na tayo sa Barangay San Isidro. So titingnan namin mamaya yan doon.
tayo rito sa... Hanggang dito lang ha, sa may bungad. Pakipatay mo na lang. Nasa Barangay San Isidro na tayo. Ayan, so nandito na kami sa patrol. And then nakahingi na tayo ng assistance sa ating mga barangay, sa ating mga barangay police, IXO. Tapos mayroon na rin tayong kasamang police para mamasyal lang po tayo ron. Tingnan lang po natin kung alamin natin at sana makipagtulungan sila para i-search lang yung mga tracking number ng mga OFW at kung nandoon ba talaga sa kanila o kung ilan yung nandoon sa kanila. So, yun lang muna. Update na lang tayo mamaya. Okay, magandang hapon po. So, nandito kami sa Barangay San Isidro, Parañaque City. Bago kami pumunta rin sa pinaka-warehouse is nangingi kami ng assistance dito sa barangay para pag pumunta kami doon is magkaroon kami ng mga assistance na pulis pati po barangay. Pero yung nakakalungkot lang, tanungin natin yung isa sa mga OFW natin about sa nangyari doon sa pagpunta namin. So anong mga nangyari doon sa ano natin? Pakilakas lang ng boses. Wala eh, hindi kami nakapasok kasi ayaw ko talaga ibigay yung caretaker daw na sinasabi ko lang ito po eh. Tsahin po siya ng may-ari mismo. Kung saan yung Paujin po ay nandun po nakatira. Yun po. Ngayon mag-ano na lang kami, mag-file na lang kami ng complaint sa police. Magpa-file na lang daw kami ng complaint sa pulis kasi nung nandito tayo sa barangay, ayaw talaga nilang ibigay yung pangalan. So, ikaw, anong naranasan mo dun sa pagpunta natin kanina? Yung caretaker ng tagapaw dun sa warehouse na yun, hindi nagbigay ng sakto na details. Parang dinidinay yung mga kung sinong dapat kaming tanungin. Kaya hindi kami nakapasok sa loob ng warehouse kung kami hanggang gate lang. Yun lang po. So, June 7, 11:35 PM, ito na yun, na dumating kami dito sa complaint. Pwede ba nating hingin yung isa yung resulta ng pagpunta natin doon sa warehouse? Pati hingin doon sa barangay, sa desk office, no? Hindi. Dalawa ba to? Okay. Dalawa pala ito. So, ito yung nangyari. At nailagkala na rin natin dito sa barangay na ayaw pong makipag-ugnayan, ayaw kaisa ng caretaker, yung tsahin, na sinasabi nila na yung Paujin daw, nandoon pa rin, pumupunta pa rin doon. So related pa rin sila sa Paujin. Kaya nga nakakalungkot na paano tayo magpa-file ng complaint. Wala tayong real name ng tao. Ayaw talaga nilang ibigay. So may kasama na nga tayong barangay, may kasama na nga tayong police. So itong gagawin natin is interview is para lang mayroon tayong kopya na kung magarating man ito sa Senado itong kaso na to, so pwede natin ipakita doon na hindi po sila nagpag-ugnayan sa atin na puro pagsisinungaling ang sinasabi nila. So ito lang po muna dito sa San Isidro, Parañaque City, sa barangay, at itong nakausap mismo yung kanilang XO. At maraming salamat po sa pagtulong sa atin, sa paggabay sa atin para mapasyalan yung pinaka-warehouse. Basta't may inaapi, may kakampi, reporters Jeff Balsa, maraming salamat po. Mabuhay OFW. Patutok lang po sa akin muna. Okay, sir. So, nandito tayo ngayon sa... Video po. Okay. Nandito tayo ngayon sa opisina ng Trestar. Kaharap natin si Sir Jasper para ipaliwanag po sa atin kung ano talaga yung totoong nangyari. Kaya po tayo nandito. So,
naliwanagan po ako yung ating mga OFW na may problema talaga sa abroad. Ngayon, yung ibang container natin, pinapahanap na natin itong mga resibo na nandito sa atin, naghihintay lang po tayo ng oras o minuto para matapos yun. At yung container talaga ng iba po is nasa custom pa. So, kasi hindi po nag-remit talaga ng pera, pinakita sa akin ni Sir Jasper sa computer niya mismo na ang gusto pa lang mangyari nitong si Kanta, maghintay ka lang Miss Kanta, ipapatawag kita sa Senado. Gusto niyang ipa-auction. Alam niyo yan, si Chairman, I hate sa auction kasi pag pina-auction, obligado magbayad si OFW. So, atin ding makapanayam si Sir Chester. Sa mga OFWs po na naghihintay ng kargamento nila, wala po sa amin ang problema. Gaya ng ipariwanag ko kanina kay Sir Jeffrey and sa mga ibang OFWs na nandito. Ang problema po is nasa Kuwait. Hindi sila nag-remit ng payment sa atin. In turn, hindi rin natin mailalabas yung mga containers. Sumulat na po kami sa government agencies and sa ibang senators para makatulong din sa amin. And we are waiting as well for their resolution and action. And gaya ng napag-usapan namin kanina, hindi po kami ang problema dito. Ang problema po yung pinagpadalhan po ninyo na niloko na tayo, niloko na kayo, binayaran ninyo ang kargamento ninyo. Kaya lang yung binayad ninyo, walang nakarating sa Pilipinas. Biktima din si TriStar, biktima rin po sa OFW. Kaya nga po si Chairman nandito po at para makausap ng personal ito at gusto ko talagang isulong yung investigasyon sa Senado. Kasi gusto ko ihingi sa Pangulo ito ng amnesty at gusto ko magkaroon na ng resolusyon o amendahan yung batas para sa proteksyon ng bawat balikbayan na boxes ng mga OFW para wala na pong biktimang OFW. Maawa naman po sila sa mga OFW. Maraming salamat po. First Star, Sir Jasper, Ma'am, maraming salamat sa pagharap niyo sa amin. At pagtulungan po natin yan. O, makakaasa naman po kayo na tumutulong po kami and patuloy kami tutulong sa inyo. Salamat po. Thank you, thank you. Bayan boxes, no? Usually, ang nagiging problema yung consolidators sa deconsolidators eh. So magkakaroon ng company, yung deconsolidators dito, madaling habulin, no? Ang problema, yung counterpart nilang consolidator doon. Kasi foreign company eh. Yun na nga eh. So manloloko doon, papadala ko numari dito, wala namang usapan sa tao ditong sasalo. Pagdating dito, walang sasalo. Yun na nga. So, ma-abandon yung balikbayan box and then so what we do is we take it upon ourselves to legally, no, just distribute ang gagawin namin legally, we'll put in the auction and disposal process yung balikbayan box. Kukunin na rin ng bureau yun and then we coordinate with some deconsolidators dito, no, na mga legal, no, members of DDCAP, the Deconsolidators Association of the Philippines. Sila na nag-distribute. Ang masakit lang doon sa pagka dinaan natin sa ganun na ibibigay pa natin sa consolidator. So, pag tinanggap na ng forwarder dito sa local yon, maaaring magbayad pa uli yung OFW bago niya ma-release yung kanyang bagahe? Hindi naman, wala namang ganung usapan. That's why okay. ang pinapag-usap namin kung pwedeng libre yung pag-deliver nila. Yes, Sinasabay na lang. opo. Kung hindi talaga kaya, sir, nag-designate kami ng isang araw na pwede nyo pick upin dito sa Manila. Okay. Pwede ba natin ihingi ng tulong sa ating mahal na Pangulo to para ibigay natin ng amnesty para sa mga OFW? Actually, wala naman silang binabayaran. Sinasagot naman ng Bureau. Per instruction na yan ni Pangulo, no? Ang sabi ni Pangulo, dapat priority kasi ni Pangulo yung OFW. So, he made an instruction kay Commissioner na
when it comes to the problem of balikbayan boxes, make it as easy and as fast as possible na makuha ng mga kababayan natin. Ang nagiging problema lang, yung pag-contact din namin dun sa... Ako sir, I have 14 chat box with the OFW kasi since 2011 tumutulong na po ako sa OFW. I'm the chairman of the OFW Assistance. So tumutulong ako sa kanila ngayon. So kaya tinatry namin na lumapit sa Bureau of Customs sa Senate para sana may deliver na yung mga bagahe natin. Sir, mga welcome OFW. kami dun, sir. Maybe you can get my contact number. I'll refer you to naka-in-charge sa amin doon para ma-include kayo dun sa network. Para, Yes. kasi ngayon, ang ginagamit namin, yung iba ding organization to be able to reach out. Ang problema, marami namang nakakuha ng balikbayan box, pero marami natatenga. Yes. Marami din pong hindi nalalaman na nandun na sa amin, na pwede nilang pick up in anytime. Sir, pa-message naman sa mga OFW na huwag sila mag-alala. Apo, sa mga kababayan po nating OFW, huwag po kayong mag-alala. Ginagawa po lahat ng inyong Bureau of Customs para maalagaan po yung inyong mga balikbayan box. Nagpapaalala lang po kami lagi, wag po tayong madadala doon sa, alam ho namin, mahirap ang buhay. Yung konting tipid na pwede natin gawin para maipadala yung ating mga balikbayan box sa ating mga mahal sa buhay. Pag may nag-offer ng konting mas murang presyo, talagang malaking bagay sa atin yun. Pero wag naman ho sana to the point na hindi natin titingnan yung reputasyon nitong mga consolidators na to. Kasi dito ho minsan, doon tayo na loloko. Meron hong mga accredited, hindi na po accredited, pero mga reputable na consolidators and deconsolidators na listahan ang ating pamahalaan through the DTI website sa Department of Trade and Industry po, meron silang listahan yan. Kung maaari po, kung wala naman po doon at talagang gusto nyo makamura, pakicheck lang po maigi yung background nitong mga consolidators na to. Kung may problema naman po, meron pong mga website ang Bureau of Customs sa inyong mga problema. Pwede nyo kami kontakin sa mga social media platforms namin. Meron po kami Twitter, Instagram, Facebook, at again sa www.customs.gov.ph. Message nyo lang po kami. Meron po magre-reply sa inyo para po sa mga concerns. Salamat sir. Complete na pangalan. Assistant Commissioner Jet Maronito po ng Bureau of Customs. So yung balikbayan boxes natin ngayon, we have already distributed boxes na dumating, May 39 containers tayo. May kabuuan siya na bilang na 10,400. About 9,500 of the boxes have been already distributed. However, may mga 800 pa tayo doon na nasa warehouse. We're locating the other claimants nito. On the issue of the mystery boxes naman, we are monitoring online and both we requested the assistance of the
Customs Investigation and Intelligence Services to conduct the investigations and issue subpoena, no, para dito sa mga forwarding companies na ito. And also, we have filed cases na rin naman, and we have come up with, binanggit natin kanina, we come up with pag-i-issue natin ng bagong polisiya, kamukha ng pagbabayad ng cash ban, at saka pagbibigay nila ng registration at ng kanilang kontrata to make sure na wala nang maluluko. Kasi yung mga OFW, I understand, bayad na sila dyan eh. So parang hindi dapat na magbayad ulit, or in some cases, gaya nitong ilang reklamo sa atin, pinasa sa isang local consolidator, kulang yung bayad, hino-hostage niya yung mga boxes ng mga kababayan natin. Issue an order na i-release yan. Because that is not the remedy na dapat niyang gawin. He may file for collection of sum of money doon sa kakontrata niya, or other case na pwede niya i-file, pero certainly not to withhold the boxes of our OFW. Yeah. Pero Sir Permin, yung mga forwarder natin, kailan nyo sisimulan na magkaroon na sila ng cash ban talaga para hindi naman nakawawa yung ating mga OFW? Well, I'm looking at sana itong March, maisambit na natin. There's a 30-day for publication, so looking at siguro early second quarter we can have it. Yes. So meron kaming mga tanong na mga OFW. Yung pinost ninyo na mga nag-abandona ng mga bagahe, ng mga container o bagahe ng balikbayan boxes, anong plano nyo ron sa mga tao na yan? Sasampahan ba natin ng kaso? Yes, certainly. Sasampahan na kaso. In fact, nasampahan na yung iba. Nasampahan na po yung... Sa Department of Justice. Yes, salamat naman. 11 cases already. Kasi napakarami na po. Ba't parang dumadami pa yata na dumadami ngayon, Sir Fermin? Yung Baka nakita nila na magandang Kitaan. kita nila, because ang gagawin nila, papa-abandon lang nila. And they feel like the government, di naman papabayaan yung mga Kasi OFW. ako po, Sir Permin, 13 years po ako sa Doha, Qatar. I am the chairman also na tumutulong sa ating mga OFW, distress OFW. So napakarami pong mga lumalapit sa amin about dito sa mga problema. So nakakaawa naman po yung mga OFW. Pinaghirapan po Kaya namin. sinasabi namin, huwag basta magtiwala. Yes. Check yung kumpanya na papadalhan nila. Dahil mga sikat naman yung iba, Sir Permin eh. Yeah, but, Gaya yung Manila Cargo, Yeah, Skyflight. that's why now, nilalabas na natin sa ating website, no? Yes, Yung nakita lahat ko ng nga po mga may namin kaso po. ng mga abandonment. So that our mga kababayan abroad will have reference na to be cautious engaging with this. Pero Sir companies. Permin, meron talagang makukulong dito. Hopefully. Dapat. Hopefully. Kasi Dapat. pinababantayan natin yung kaso. Yes, salamat naman po. At last message sa ating mga OFW. Huwag kayong Sa ating mag-alala. pong mga kababayan, ang Bureau of Customs po ay kaisa ninyo sa pagsisiguro na nag-issue na po ang ating ahensya ng instruction kung saan atin pong ini-exempt sa intrusive inspection ang mga balikbayan boxes, no? So ibig sabihin, scanning na lang po yan, hindi na po yan bubuksan. So hindi lamang po mapoproteksyonan yung laman ng inyong kahon, but it will also para doon sa mga balikbayan. Wait, sir. Sa mga kababayan nating OFWs, ating mga modern day heroes, kaya nga po meron na tayong Department of Migrant Workers na isinulong natin bilang author at co-sponsor sa Senado para po meron na mag-asikaso sa inyo at makinig sa inyong mga hinaing. At nakikiusap po ako sa Department of Migrant Workers na itong mga concerns na mga reklamo, halimbawa yung mga cargo na hindi natatanggap, tugunan nyo kaagad. Trabaho naman po ng Department of Migrant Workers yan. At gusto rin natin malaman bilang senador yung totohanan lamang po kung ano talaga nangyari. At alam nyo, pinaghirapan po yan ng mga kababayan natin ang kanilang mga cargo. Ang iba dyan talagang nagtrabaho sa ibang bansa, pinagpawisan nila yan at pinapadala nila sa kanilang mga pamilya. Dapat po walang mawala, walang masayang at makarating po sa dapat na paroroonan. So tulungan natin ang ating mga OFWs. Department of Migrant Workers, OIC, Hans Kakdak. Please, tugunan po natin itong mga issue na tulad nito. At kami sa Senado, kung kailangan idinig namin, pakinggan, kung kailangan po magkaroon ng hearing dito, ay willing po ako mag-participate. Thank you, sir. Salamat po. Mga OFWs, mahal na mahal namin kayo. Kayo po ang
modern day heroes na malaking tulong po sa ating bayan. Salamat po sa inyo. Thank you. Senator, lumapit na kami sa UWA, lumapit na kami sa DMW, pero wala po silang ginagawa ng aksyon. Lumapit na po